Handa na po ba tayong makinig? Medyo parang inaantok dahil sa lamig ng panahon. Handa na po ba tayo? Pumalakpak nga lahat ng inaantok. Kala nyo, ha? Des, pumalakpak lahat ng gising at handa na makinig na mensahe ng Panginoon. Okay, so sabi ko nga kanina, tayo ay pumayapa sa presensya ng Panginoon. Tayo'y mamahinga, pero tingin ka sa katabi mo, sabihin mo, huwag ka matutulog. Mamahinga lang, hindi ba matutulog, no? Iba yung pag natulog, ha? Okay, so yan po, tayo po ay dadako na. Medyo pauunahan ko na kayo, medyo mahaba to. Okay lang po ba mga hanggang 1 o'clock, 2 o'clock tayo, ganun? Okay lang po. May pasopas naman tayo. Okay. So yun po. So makinig na po kayo, ha. Tawag dito, medyo paki-silent ang mga cellphones. Sige po, kunin ang mga cellphone at i-silent para wala pong tutunog na cellphone habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Paki-silent lang po. Ayan. Wala pong sisilip, walang titingin ng social media, ng messenger. Okay? So lahat po kayo ay ituon ng paningin at isipan dito sa harapan. Meron naman tayong mga slides dyan sa ating monitor. Okay. So, handa na po ba? Handa na po ba? Yung mga kids, handa na ba? Okay. Tahimik lang, ha? Alright. So, yan po. Akala ko kanina walang darating kasi medyo hindi magandang panahon. Pero salamat po nandito kayo. Salamat po. Salamat sa Panginoon. At iningatan niya tayo na makadako dito sa lugar ng ating bahay-sambahan. No? Okay. So, yun po. Ano ba pag-uusapan natin ngayong umagang ito? For how many weeks we have been talking about what? About grace, diba? About grace. And kapag pinag-uusapan natin ang grace, parang yun, sarap, di ba? Siyempre, grace yan eh. Sino ba namang hindi matutuwa, di ba? Pero ngayon, medyo align pa rin sa grace, pero medyo kakaiba yung ating, medyo gagandon tayo ng konti, no? Doon tayo sa, sabi nga magre-reality check tayo. Okay? So siguro naman may idea na kayo kanina binasa yung ating scripture reading, no? Okay? So punta na agad tayo sa point natin. Ano muna pag-uusapan natin? Naka-off yung aking controller. Wait lang po, Oops. Yan. Pakibasa nga po ang ating title. Parang dead. parang hindi alive. Again. Amen. Dead to sin, alive in Christ. Amen? Ano kayang pag-uusapan natin tungkol dito? So, hindi ko na babasahin ulit yung scripture reading dahil mahaba. Punta na agad tayo sa point natin. Okay, makinig na po. Makinig na po. Alright? Sige po. So, ayaw talagang gumana ng controller ko. Paki-forward po. Punta na agad tayo sa point natin. So, sabi dito, the tension of grace. The tension. Ano ibig sabihin ng tension? For example, parang may tension sa inyong dalawa. Ano ibig sabihin pag sinabing tension? Parang may gulo or may conflict. Tama po ba? So, ano po yung sinasabing tension dito? Okay. Bago natin sagutin yung tanong na yun, paunahan ko muna kayo ng isang kwento. No? So, next slide please. So, imagine a judge who is presiding over a courtroom. Parang ito, courtroom, di ba?
and looks at a criminal who has broken every law. So may kriminal. So may hearing, 'di ba? Nasa courtroom sila. Now, sabi ng judge, imbis na sentensyahan siya ng let's say life imprisonment. Siguro heinous crime yung kanyang nakomit, no? Sabi ng judge, pinukpok niya yung yung gavel or gavel. No? Yung parang martilyo, no? Ang tawag doon gavel. At sabi niya, pardon granted. No? So, ibig sabihin ng pardon granted. Pag binigyan ng pardon, ibig sabihin, acquitted or parang pinawalang sala. 'Di ba? Tinanggal yung kaso niya na pardon siya. So you are completely free, sabi ng judge. I will pay, sabi ng judge sa criminal I will pay all your fines out of my own pocket. Yung judge yung magbabayad nung mga multa nung kriminal. So the criminal is stunned, nagulat siya, 'di ba? But ito nangyari. So as he walks out the courtroom doors, next slide, he looks at his friends and say, "Wow! Okay tong judge na to No? Sabi nung kriminal, okay tong judge na to, gusto ko to." So dahil babayaran niya yung mga fine ko at tinanggal yung mga kaso ko, tara, magnaka ulit tayo. Sabi nung kriminal sa mga kaibigan niya, tara, magnaka ulit tayo mamayang gabi. Para, ibig sabihin, mas lalo akong mas lalo akong kaawaan ng judge. Di ba? So, anong reaction niyo dun sa ganung sitwasyon? Di ba? Anong reaction niyo? Okay ba yon? Tama ba yon? Hindi ka matutuwa. Sabi nga we are disgusted. Ano yung disgusted? Nasusuklam tayo sa mga ganun. Bakit? Kasi wala siyang utang na loob. 'Di ba? Hindi niya naisip yung cost nung pardon. Intindihan niyo po ba? Or yung nature ng totoong kalayaan. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung kung gaano paano ba to? Kagrabe yung tinanggap niyang awa. Naintindihan niyo ba? Yet, this is exactly how many people treat the gospel of grace. Ito, karamihan sa mga tao, this is how they treat the gospel of grace. Ano ibig sabihin nun? Gospel of grace, okay. Di ba? Okay. Sige, tuloy pa rin ako sa dati kong buhay. Tama? Intindihan nyo? They treat God's mercy like a spiritual get out of jail free card. Parang kumbaga alam niyo yung pass? Parang, may pass ako, get out of jail free, no? Okay lang akong gumawa ng masama, di ba? Parang ganun yung treatment ng maraming tao sa biyaya ng Panginoon. And sabi nga natin, nakakalungkot, nakakainis, kasuklam-suklam yung mga ganong reaksyon. Yung mga ganong, yung mga ganong ganti dun sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. And of course, sino ba nagsulat ng binasa natin? Di ba siya? Apostol Pablo. Paul anticipates critics claiming that his gospel encourages sin. Ibig sabihin, yung mga kritiko ni Apostol Pablo, parang sinasabi nila kay Pablo na si Pablo daw, ina-encourage pa niya lalo yung mga tao na lalo pang gumawa ng mga pagkakasala. Diba? Kaya, sinulat niya yung chapter 6 ng Romans. Amen? Para solusyonan or para linawin yung issue. Okay? Kasi nga akala ng mga kritiko ni Paul na si Paul daw
ay ine-encourage niyang gumawa ng mga kasalanan panlalo yung mga tao para magtamo panlalo ng biyaya. Yun yung pagkaintindi ng mga kritiko ni Apostol Pablo. Okay. Ano ba yung pinanggagalingan natin yan? So, tingnan natin yung verse natin sa Romans. Balik tayo, atras tayo ng Romans chapter 5. Verse 20. Tagalog tayo ha. So sabi dito, ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway. At nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Di ba? Kasi di ba, kung babalikan natin, before binigay yung 10 Commandments, may mga pagkakasala na, pero parang hindi kinakount as pagkakasala dahil hindi naman identified na. Kumbaga, hindi mo malalaman ng isang bagay na mali unless na maglagay ka ng batas. Na mali ito. For example, sa isang highway, di ba, tatawid ka. Wala namang batas na nagbabawal, so tatawid ka. Pero nung naglagay na ng batas na bawal tumawid, di ba? So, alam na natin na bawal tumawid. Na pag may tumawid, yes, pwedeng mamatay. Di ba? Bawal tawid, walang tawiran, nakamamatay. Di ba? Or, ibig sabihin, mahuhuli ka for jaywalking. Tama? Di ba? So, and ang nakakalungkot pa dito is, the more ka naglagay ng batas, mas lalong dadami yung pagsuway. Tama po ba? Minsan baliktad ang isip ng mga tao eh. Nung hindi pa naglalagay ng batas, for example, yung pagtawid, konti lang tumatawid. Pero nung naglagay na ng bawal, mas lalong tatawid ang mga tao. Bakit kaya ganun ang takbo ng utak ng mga tao, no? Kaya sinabi dito ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Eto na ngayon, sinabi ni Paul na that's why, kumbaga sa modern times, binabash siya ngayon. Sabi ni Paul, pero kung nadadagdagan ng pagsuway, higit na, nadadagdagan ang biyaya ng parang hindi kayo natutuwa. Wala po bang pwedeng pumalakpak? Ibig sabihin, dumadami yung pagsuway, dumadami yung pagkakasala ng mga tao, pero ibig sabihin, mas higit pa yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Now, we come to our first subpoint. There is what we call the antinomian question. Next slide, please. Okay. So, ano sabi sa verse 1? Kaya nga sinimulan ni Pablo yung chapter 6 ng ganito. What then shall we say? Shall we go on sinning so that grace may increase? Ibig sabihin, patuloy ba tayong magkakasala para ang biyaya ay lalong sumagana? Yun ba yung ibig sabihin niya dun sa Romans chapter 5 verse 20? Di ba? Pero bago natin sagutin yan, i-define muna natin. Parang di ko ngayon ko lang narinig yung antinomian. Sinong first time nakarinig ng salitang antinomian? Ano yung antinomian? Antinomian, from the Greek words anti means against. Lagi naman, di ba? Pag sinabing anti, against. Di ba? And nomos meaning law. Parang anti-law. Against the law. Laban sa batas. Di ba? So antinomian is someone who rejects established moral laws. Nire-reject niya yung mga batas. Di ba? Social norms or legal structures arguing that they are not binding. Simplihan natin yung definition. Antinomian is someone who believes that because of God's grace and forgiveness,
They do not need to follow any moral laws or religious rules. In short, pasaway. May pasaway ba dito? Okay, next slide. So, antinomianism is the belief that because God saves people by grace, nasusundan niyo ba ako? Antinomianism is the belief that because God saves people by grace, they no longer have to follow any moral laws or rules. Parang masagana naman ang biyaya ng Panginoon eh. Sige, okay na akong magkasala dahil masagana ang biyaya ng Panginoon. Alam ko, ibibigay ng Panginoon ang biyaya niya sa akin, patatawarin niya ako. Ganun po ba yon? Ganun po ba yan? Tama po ba yung ganung paniniwala? Di ba? Now, let's move on to our next verse. Anong sabi sa Galatia chapter 5 verse 13? Galatia chapter 5 verse 13. Ang sabi dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, si Pablo din ang sumulat nito, tama? So siya mismo, hindi niya sasalungatin yung sinabi niya. Di ba? That's why sinabi niya, malaya na kayo sa kasalanan. Pero that does not mean na gagamitin niyo yung kalayaan ninyo para pagbigyan ng pagnanasa ng laman. Ibig sabihin, yung mga, anong tawag dito? Pagnanasa ng laman in English, ano yun? Fleshly desires. Works of the flesh. Di ba? Ano bang mga pagnanasa ng laman? Gumawa ng mga kasalanan. Gumawa ng mga paglabag sa mga utos ng Panginoon. Dahil, bakit yun ang pagnanasa ng laman? Kasi sinful yung flesh natin eh. Tama? Yung flesh natin, yung katawan natin ito, yung sinful ito kasi dahil minana natin kay Adan. Amen? So, yun po yun. Now, next subpoint. Anong tawag dito? The emphatic denial. Ibig sabihin na emphatic, ibig sabihin talaga may diin, talagang may emphasis. Anong sabi ni Paul dito? By no means. Amen? Sabi ni Paul sa verse 2, by no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Amen? Sabi ni Paul, patay ka na sa kasalanan, bakit mamumuhay ka pa sa pagkakasala? Eh, patay ka na nga doon. Di ba? That's why, ulitin natin na, kung babalikan natin yung verse 1, sabi ni Paul, tayo ba'y patuloy na magkakasala nang lalong sumagana ang biyaya ng Panginoon? Sinundan niya, huwag namang mangyari. Amen? Sabihin niyo nga with emphasis, huwag namang mangyari. Parang walang emphasis. Ganyan ba kayo pag tumatanggi? Ganyan ba kayo pag tumatanggi? Paano kayo tumanggi? Ganyan. Yung merong may tono, merong diin, may dating, merong may emosyon. Diba? By no means. Sabi ni Paul, talagang diniinan niya. Nakita nyo? Naka-exclamation point. By no means. Diba? In the original Greek, no? Next. In the original Greek, ito yung meginoito. Tama po ba? Ito yung sabi nga, this is the strongest possible denial. Strongest possible denial. Nung ginamit ni Paul yung salitang, yung sinabi niyang by no means, in Greek, ibig sabihin, ginamit niya yung pinakamabigat na pagtanggi, yung pinakamabigat na pag-deny dun sa akusasyon sa kanya.
Kasi nga, he is being accused by his critics that he is promoting what? Sin. To commit more sin, to get more grace. Naintindihan po ba? Kaya nga, dininay niya emphatically, by no means, wag namang mangyari. Or sabi sa Tagalog, aba, hindi maaari. Di ba? Ano pa? Hinding-hindi, sabi sa Magandang Balita, Biblia. Amen? Ano pa? Next verse, 1 Peter, 1 Pedro, chapter 2, verse 16. Malaya nga kayo. Sige, basahin natin. Ready, go! Yung mga yung mga Inglesero, hirap na hirap magbasa ng Tagalog. Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng... inulit na naman ni Paul. Kanina saan? Sa Galatians. Ngayon, sa 1 Peter, inulit na naman niya. Naintindihan po ba, mga kapatid? Nasusundan ninyo? Hindi nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Kapag alipin ka ng Diyos, ibig sabihin sumusunod ka sa utos ng amo mo. Sumusunod ka sa utos ng Diyos mo, ng Panginoon mo. Sino? Ang Panginoon natin. Amen? So, now, we come now to our next sub-point. So, the core human struggle. May struggle. Naintindihan natin yan. We acknowledge that there is struggle. Okay? Acknowledging the internal battles and struggles of the believer who still feels the magnetic pull of old habits. Okay? Kasi minsan naitatanong natin, di ba? Naitatanong natin na, if I'm supposed to be dead to sin, kung patay na ako sa kasalanan, why is my desire to sin still so alive? Am I even a real Christian? Totoo ba akong Kristiyano? Di ba? Lagi natin tatandaan, mga kapatid. Ito. Baka siguro ngayon lang narinig to. Always remember that wrestling with sin. Uy, wrestling. Parang WWE. Sino nakakalam nun? Wrestling, di ba? Di ba? Parang, ibig sabihin nun, nakikipaglaban ka sa kasalanan. Hindi yung parang bigay ka na lang, parang give up ka na lang, give up and give in ka na lang sa kasalanan. Pero, wrestling with sin does not mean we are not saved. Ibig sabihin, kapag kayo alam niyo yun, parang deep inside, merong parang paglalaban, nilalabanan natin yung mga pagnanasa natin, mga kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo ligtas. Ang ibig sabihin lang nun is tayo ay nasa gera. We are at war. Amen? We are at war with what? We are at war with what? With our flesh. Tama. Nasusundan ba ako? Ulitin ko. Ulitin ko ba o wag na? Okay na. Forward na tayo. Ulitin ko ha. Alam niyo yun, tayo mga Kristiyano, kasi meron tayong, minsan, pagka there's a tendency to commit sin. Pero, nandun yung parang naglalaban sa puso't isip natin na, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Masama yan. May masamang epekto yan, ganon. Huwag mong gagawin yan. May pagtatalo sa looban natin. Ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo ligtas. Ibig sabihin lang nun that we are at war with what? With our flesh. With our flesh na makasalanan. Okay? So basahin natin muna. Balikan natin itong Romans chapter 7. Anong sabi po dito? Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Ito, siguro familiar kayo sa verse na ito. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Diba? Na-feel nyo ba yun? Na-feel nyo na ba yun? Have you experienced that?
No? Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos, pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kasi nga, minana natin yung sinful nature ni Adan. Nung unang Adan, kung babalikan niyo yung chapter 5 ng Romans. So, assignment ko sa inyo ha, basahin niyo yung buong chapter 5 ng Romans. Please, please, please. Assignment ko sa inyo, basahin niyo po yung Romans chapter 5 para maintindihan niyo itong pinag-aaralan natin ngayon. Okay? So yung unang Adan, nakasala. Yung sinful nature, minana natin. That's why, whenever we want to do good, nandyan yung tendency na, ang sabi nga, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. No? That's why, sinabi ko nga kanina, we are at war with our flesh. Yung flesh natin na makasalanan. Amen? So, now, sabi dito, regeneration, mga kapatid, parang bagong term na naman yan, Deacon. Regeneration. Regeneration changes our relationship to sin. Amen? Deacon, ano yung regeneration? Yung regeneration, mga kapatid, na parang dito yung binabago tayo. No? Binago tayo. At an instant, binago tayo ng Panginoon. No? When we are regenerated, nagbago yung ating relasyon sa kasalanan. Ano ibig sabihin nun? That means that sin is no longer our king. Hindi na yung kasalanan ang nagahari sa atin. Although, it does not yet eradicate. Hindi inaalis yung presensya ng kasalanan. Naintindihan ba natin? Yung kasalanan, yung relasyon natin sa kasalanan, ibig sabihin, nabago na when we got regenerated by God, binago tayo ng Panginoon, hindi na yung kasalanan ng Panginoon ng buhay natin. Naintindihan po ba natin? That's why kanina nga, sabi nung binasa natin sa Romans chapter 7, that's why pag gusto kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako. Di ba? Dahil yung presensya ng kasalanan nandyan pa. Di ba? It resides in your mortal flesh. Kasi nasa mundo pa tayo eh. At nasa katawan pa tayo na makasalanan. Di ko kailan papalitan yung katawan natin kapag nag-rapture na. Either nag-rapture or hindi mo man abutan ng rapture. Let's say for example, namatay ka. Pagdating mo doon, bago na. Tama po ba? Bago na. Papalitan na yung ating makasalanang katawan ng isang niluwalhati or glorified body. Dahil ang makasalanang katawang ito, hindi pwedeng pumasok sa langit. Hindi pwede. Foul yun. Di ba? Kasi imaginein, ang langit, nandun ang presensya ng Panginoon. Pwede bang lumapit? Pwede bang mapunta sa presensya ng Panginoon ang makasalanang katawan? Hindi, di ba? Kailangan palitan yan. Naintindihan natin? That's why, yung sinasabi ko, yung presensya ng kasalanan nandyan pa. Although hindi na natin siya Panginoon nung tayo ay na-regenerate. Tama po ba? Nung na-born again, in other words. Amen? Amen? That is why, ito na, naalala nyo yung sanctification, tinuro ko nung nasa kabila pa tayo? Naalala nyo yun? Yung sanctification, the process, yung proseso ng pagpapabanal sa atin. Hanggang sa maabot natin yung glorification sa langit. Tama? Tama? Naalala niyo yun? Pero habang nandito tayo sa mundo,
tayo ay nag-undergo ng proseso ng sanctification. Yung proseso ng pagpapabanal. And this is a lifelong, naalala nyo? Lifelong, habang buhay. Habang tayo nabubuhay sa mundo, this is a lifelong and agonizing process. Naalala niyo yung illustration ko about dun sa marathon? Sino na naka-experience tumakbo ng marathon? Mga ilang K? 125? 125K? Ang layo nun. 3 months. Okay. So, yun po. Ako, pinakamahaba ko lang 5K eh. 1K takbo, 4K lakad. $42. Okay? 42K. Di ba? Pag subukan yung tumakbo ng 42K, di ba? Agonizing, ang sakit sa katawan. Ang sakit sa tuhod, sakit sa legs, ang sakit sa lahat ng parte ng katawan natin, di ba? That's why sanctification is like running a marathon. It's not running a 100-meter dash. It's running a marathon. It's agonizing. Pero ang reward naman ng sanctification is glorification. Tama po ba? Amen? Okay, intro pa lang yon. Intro pa lang yun. Okay. Now, we come now to our second main point. Okay. What is our second main point? So, the gospel indicative. In short, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Okay? Now, first sub-point. The legal and spiritual concept of union. What is union? Union. In Tagalog, parang pakikipag-isa. Pakikipag-isa. Okay? Magbasa muna tayo from Romans chapter 6, verse 3 hanggang 4a. Anong sabi po dito? Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Amen? Although not physically, not literally, but alam nyo, spiritually, nung nabautismuhan tayo, hindi we are not talking about water baptism, ha? Water baptism is just a symbol. Okay? We are talking about the spiritual baptism. Ano ba ibig sabihin ng bautismo? Ano ibig sabihin ng bautismo? Kung naiintindihan natin. Yes, nilulubog, pero not the water baptism itself. Yung bautismo in general. Ano ibig sabihin nun? Okay? Tekla ng pananampalataya? Or ibig sabihin, ito yung nakikiisa tayo or ano tawag dito? We are being united with Christ. Amen? Yun yung bautismo sinasabi. Amen? Nilalagay ka sa, ano tawag dito? Sa katawan ni Kristo. Amen? Naintindihan po ba natin? Kasi baka mamaya kasi whenever we hear the word baptism or bautismo, baka iniisip agad natin water baptism. Hindi po. Pinag-iusapan natin dito yung general term ng bautismo. Spiritual baptism. Amen? That's why we were baptized into Christ. That ibig sabihin, kaisa tayo nung namatay si Kristo, namatay din yung tayo. Ano yung tayo? Yung old self natin. Yung old self natin. Kasamang inilibing. Namatay at inilibing. Hindi lang namatay, inilibing din. Kaya nga yung water baptism natin, nilulubog. Because it is a symbol ng paglilibing. Kaya nga water baptism, it's actually a burial service eh. Tama po ba ako? Ang water baptism is a burial service. Anong binabury natin? Anong inililibing natin? Yung old self natin. Turo natin sarili natin. Yung lumang, sabi mo yung pangalan mo. Yung lumang
Sabihin, turo mo yung sarili mo, sabihin pangalan mo, yung lumang Mao, nilubog na nilibing, namatay nilibing kasama ni Kristo. Amen. Baptism here is the spiritual reality of being permanently immersed and joined to Jesus. Amen. Isibihin lang nito, what happened to him happened to us. Amen. Kung ano yung nangyari kay Jesus Christ, yun din yung nangyari sa atin. Amen? Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Amen. Dito kayo tumingin sa akin. Mga mata, lahat nandito po. Okay? Next slide. Ayun na nga yung sinasabi ko. We were baptized into what? We were baptized into Christ's death. Ibig sabihin, nakaisa tayo. We were in union with Christ's death. We were identified with Christ's death. Amen? Kaisa tayo, nung namatay si Jesus Christ, namatay yung old self natin. Amen? That's why, what happened to him, happened to us. Yun yung sinasabing union. Now, ito, yung verse natin. Ito, magandang life verse to. No? Galatians chapter 2, verse 20. Alam natin to. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Amen? Taas nga ang kamay ng mga namatay kasama ni Jesus Christ sa cross. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Amen? Naintindihan po ba natin? Si Kristo na ang nabubuhay. Turo ulit natin sarili natin. Sabihin mo, si Jesus Christ na nandito. Si Jesus Christ na nandito. Amen. So, kanina, ang point natin is the legal and spiritual union. Now, let's talk about the legal union. Okay, next slide. The legal union. Just as Adam acted as our federal head in the Garden of Eden, meaning his sin was legally imputed to us. So, ibig sabihin, ito na kayo sinasabi ko, no, mga kapatid, listen ha. Yung kasalanan ni Adan, namana natin. Legally imputed to us. Ipinataw din sa atin. That's why, alam niyo yun, may mga times na parang, sige, mamaya ko na lang yung sasabihin yun. Okay. Ito yung sinasabi ko na sa Romans chapter 5. Okay? Na yung si Adan, bilang siya yung ating federal head, okay? Yung kasalanan niya was imputed, ipinataw sa atin. Ganon din kay Jesus Christ. Jesus acts as the federal head of the new covenant. Si Jesus na ngayon ang head, no? The federal head of the new covenant. So legally, when Jesus paid the penalty of the sin on the cross, the believer's debt was paid. Parang walang dating sa atin. Ulitin ko, nung binayaran ni Jesus Christ yung penalty nung kasalanan, yung kabayaran ng kasalanan, binayaran niya sa cross nung namatay siya. Yung mga pagkakautang natin, hindi sa pera ha, yung pagkakautang natin ay binayaran din niya. Ibig sabihin, na dapat lahat tayo itapon sa impyerno dahil sa kasalanang minana natin kay Adan, ay hindi na mangyayari yon. Bayad na ng dugo, banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Di pa tayo natutuwa doon? So yun yung ating legal union. Legal na pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Now, the spiritual union, ibig sabihin, by the power of the Holy Spirit, we are organically bound to Jesus. Ibig sabihin ng bound, parang itinali, kinabit, no? Organically, ibig sabihin ng organically, parang nakakabit tayo sa katawan.
Amen? Na parang no si Jesus Christ ay ipinako sa krus, parang tayo na rin ang nakapako. Nakakabit tayo. Nakakabit tayo kay Jesus Christ. Pinapako rin tayo. Amen? We are organically bound to Jesus. His history becomes our history. His victory becomes our victory. Yung pagtatagumpay niya. Tayo rin, nagtagumpay rin tayo dahil sa Kanya. Amen? Napagtagumpayan natin ang kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? We didn't just have our sins, hindi lang, kumbaga, hindi lang basta na wipe away yung mga kasalanan. We were legally executed. Ibig sabihin, ano yung executed? Parang, kumbaga sa parusa, parang for example, sabi ko nga, kung pinako siya, tayo rin na-execute, pinako din tayo. Di ba? And what? Raised to new life. Tayo din ay ibinangon sa panibagong buhay. Amen? Naintindihan po ba natin? Alright. Now, next subpoint. So, the reality of the cross. The reality of the cross. Co-crucifixion and co-resurrection. Okay. Now, magbasa muna tayo. Romans chapter 6, verses 4b hanggang 7. Sabi dito, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Amen? At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Ito na nga yung pinag-uusapan natin, di ba? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat, alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Patay na tayo sa ating lumang buhay. Patay na tayo sa ating makasalanang pamumuhay. Amen ba? Amen ba? So wag na tayong mamuhay na nasa ilalim pa tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. Amen? So kung paanong si Kristo ay ibinangot na buhay muli, sabi nga, di ba? Tayo rin ay mamumuhay ng panibagong buhay. Alright? Our old self was crucified so that the body ruled by sin might be done away with. Tapos na to. Para matapos na ang lahat. Di ba? Sabi nga, let's get this over and done away with. Di ba? Naintindihan po ba natin? Nakikinig ba kayo sa akin? Nakakaantok ba ako? Hindi. Huwag kayong matutulog. Ha? Alam ko, malamig, ang panahon malamig, masarap matulog, no? Pero this is the time that we study the Word of God and hear God's message. Amen. So, okay, so, basa tayo. So, death to the old self, no? Basahin natin from sa Colossus. Okay? Sabi dito, Colossus chapter 3 verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ano ibig sabihin na nakatago dito? Ibig sabihin, iniingatan. Hindi yung tinago na parang itinago para hindi makita. Hindi. Ang ibig sabihin dito ng nakatago ay iniingatan ng Diyos. Ulitin natin sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay iniingatan at nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya pag iningatan ka ng Diyos, pag tinago ka ng Diyos, iniingatan ka ng Diyos. Amen? Kaya nga meron verse, di ba? Kapag kayo, parang who can snatch you away? Di ba? Naintindihan ba natin? Kaya walang pwedeng umagaw dahil iniingatan tayo ng Panginoon. Yung buhay natin ay iniingatan. Yung bagong buhay natin, iniingatan ng Panginoon. Amen? So that's death to the old self. Now, the new life.
The new life, sabi sa 2 Corinthians, o ikalawang Korinto 5:17. Ito, alam na alam din natin to. Parang memory verse to di ba? Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen? Ang sino mang na kay Kristo o sa ibang salin, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yun yung tinatawag nating regeneration. Bagong nilalang na, wala na yung dati. Wala na. Brand new na tayo. Amen? Now, next subpoint, the reform shift. Fact before feeling. Okay? Now, basta tayo, Romans chapter 6, verse 8 to 10. Ano sabi dito? At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Amen. So sabi niyo yan, ha? Ulitin ko, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sinong handang mamatay para kay Kristo? Ay, yung iba, hindi nagtataas ng kamay. Sinong handang mamatay para kay Kristo? Amen. Sinong gustong mauna? Ito na naman si Deacon eh. Ang gulo na naman ni Deacon eh. Okay. Okay, ulitin ko ha. Kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Again. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Siyempre. Di ba? Kaya hindi siya tuwing mahal na araw ay namamatay. No? Hindi yun ang paniniwala natin. Minsan lang siyang namatay sa cross para bayaran yung penalty ng ating mga kasalanan. Namatay, inilibing, nabuhay mag-uli, at hindi na mamamatay. Amen? Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Amen? So, Christ died to sin once for all. And the life He lives to God. Amen? Now, dahil ang ating pagkakakilanlan, ang ating identity ay nakalock sa Kanya, yung ating kalayaan, yung sabi nga, our freedom from sin's legal claim ay natapos na. In short, ang kasalanan wala ng legal claim sa atin. Amen? Naintindihan po ba natin? O, ano ibig sabihin nun? For example, kunyari ako, may sasakyan ako. No? Binenta ko. So, lahat ng papeles, tinaransfer ko. Pag na-transfer na, ako ba ay meron pang legal claim? Meron pa ba akong pag-aari dun sa sasakyan na binenta ko? Wala na, di ba? Ganun din. So, yung ating pagkakakilanlan, tayo mga Kristiyano, yung ating pagkakakilanlan or ating identity ay nakalock sa Kanya. That's why, nung sabi nga, kanina pa natin pinag-uusapan, no? Nung siya ay, sabi nga, nung nabuhay siya maguli, tayo naging malaya, no? Amen? And our freedom from sin's legal claim is a what? Is a finished, factual reality. Factual reality, ibig sabihin, totoong nangyari. Totoong nangyari. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi tayo nagbibiruan lang. Totoong nangyari. Nung tayo nakapag-isa kay Kristo, tayo
Si Jesus Christ pinako sa krus, namatay, tayo rin namatay yung old self natin. Nabuhay siya, nabuhay din tayo na may bagong buhay na wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At ito ay, yun yung sinasabing factual reality. Totoo yun, nangyari yun. And it is not a future emotional hope. Siguro sa pagdating ng sa kabilang buhay, baka mayari yun. Hindi ganon. Hindi yun ganon. Kumbaga, it is a fact. It is a established fact. Mga kapatid, totoo. Amen? So yun. Now, we come to our next main point, no? The metaphor, the defeated dictator. Ano yung ibig sabihin ng metaphor? Diba? Ano yung metaphor? Naalala natin sa subject ng English, no? Metaphor. Ito yung yung paghambing. Paghambing. For example, ano ba yung example ng metaphor? Basta ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng mga words na like or the same as, is like, parang ganon. So, parang ganon na nga. Ano ang example ng metaphor? Ang buhok mo ay makinang. Hindi nga gagamit ng tulad ng Yun yung, pag gumamit ka ng tulad ng or same as, ang tawag doon simile. Naalala niyo pa English, di ba? Anyways, wag na nating wag na tayong magpakatagal diyan. Ang puso mo'y pusong bato. Di ba? Parang ganoon, di ba? Hindi mo sasabing tulad ng, kasi pag sinabi mong tulad ng, hindi na siya metaphor, simile na siya. Pero pag sinabi mong ang puso mo'y pusong bato, di ba? Metaphor yon. Now, defeated dictator. So pag naririnig natin yung salitang dictator, anong naaalala natin? Marcos. Pero puwera politika ha. Pero hindi tayo pro or anti-BBM, whatever. Puwera politika, okay? Di ba? Pag-usapan lang natin ang history, di ba? So, 1986, no? EDSA Revolution, tinanggal sa kapangyarihan ng ang matandang Marcos, no? Kilala na bilang isang diktador, di ba? Nung kanyang anong tawag dito? Binagsak yung martial law, di ba? Siya lahat I think inalis niya ang Congress. So siya lahat. All power emanates from him. Dahil siya rin ang commander-in-chief, no? Now, sa naman tayo? Sa ibang history pa rin tayo, no? Nung September 22, 1862, ito yung Emancipation Proclamation. Narinig niyo na yun? Yung familiar sa history. The Emancipation Proclamation, hindi ko napapakahabaan ito. Ibig sabihin, this is a presidential decree na pinapalaya yung mga alipin. No, sa US to, sa US. The Emancipation Proclamation was signed by President Abraham Lincoln. All right? So, yun nga. It is a presidential decree na pinapalaya yung mga alipin. Kasi, nung time ni Abraham Lincoln, grabe yung slavery, di ba? Yung mga black. Okay? So, pinalaya sa utos ng presidential decree na pinirmahan ni Abraham Lincoln. Now, may mga malulupit na mga plantation owners na hindi nila pinaalam dun sa mga slaves nila. So, ano nangyari? Ibig sabihin, so yung mga among yon, yung mga plantation owners na yon,
Ibig sabihin, panay pa rin ang utos nila, panay pa rin ang pagpapakabosing nila, pero legally, wala na silang kapangyarihan dun sa alipin dahil pinalaya na nga according to presidential decree, the Emancipation Proclamation. Now, kung i-relate natin sa pinag-uusapan natin ngayon, yung kasalanan is that defeated slave master. 'Di ba? Yung kasalanan, siya yung talunan na siya. Talunan na yung kasalanan. 'Di ba? Siya yung defeated slave master. Hindi na siya amo. It no longer owns your legal deed. Wala na siyang hawak sa iyo. Wala na siyang hawak sa iyo. Naintindihan nyo? Naniniwala kayo doon? Wala na siyang hawak sa iyo. It cannot drag you into condemnation. That's why when temptation barks an order at you, ibig sabihin kapag yung kasalanan parang gustong gawin mo to, you don't have to obey. Amen? Amen? Hindi mo kailangan sundin yung bulong ng mga tukso, yung bulong ng kasalanan. Dahil wala nang hold sa'yo. Wala nang hold sa'yo yung kasalanan. Wala nang legal hold sa'yo. Amen? Basahin natin from Romans chapter 6 verse 14a. Ano sabi dito? Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Naintindihan ba natin? So it's the broken power of sin. Ano pa? Colossians chapter 2, 13 to 15. Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Amen? Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. 'Di ba? Sabi nga ipinarada niya yung mga talunan. Alin? Yung mga espiritong namumuno. 'Di ba? Tinalo niya 'yon at ipinarada niya. 'Di ba? Pag may mga gera, minsan yung mga captured, yung mga captured, minsan ipinaparada. 'Di ba? Roman triumph, 'di ba? Pinaparada yung mga talunan. Parang ganun din when Jesus Christ sabi nga nung pinako si Jesus Christ, it's like ipinarada niya yung mga ito na talunan. Yung mga espiritong namumuno. Amen? Ano pa? And the power of truth. John chapter 8, 34 and 36. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng, ulitin natin ha, ang sino mang nagkakasala, ang sino mang nagkukomit ng kasalanan, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Sabi nga, amen, palakpakan natin ang Panginoon. In English, he who the Son sets free is free indeed. Amen? Amen? Pag malaya na, kapag pinalaya ka na, huwag ka nang bumalik sa pagkakaalipin. Di ba? Sabi nga pag iniwan mo na, huwag mo nang balikan. Bakit? Bakit parang parang natuwa kayo doon? Di ba? Pag tumatawad pa na Imelda. Okay, pag pinalaya ka na, wag ka na. Meron bang pinalaya sa kulungan tapos bumabalik sa pagkakakulong? Hindi. What I mean is that
I mean, willingly, di ba? Parang pinalaya ka na, hindi, babalik ako. Ayoko sa laya. Ayoko sa laya, gusto ko sa loob. Di ba? Wala namang ganun siguro, di ba? Wala namang ganun, di ba? So same thing with us. Pinalaya na tayo from the power of sin. Bakit ka pa babalik sa kasalanan? Amen? Now, next main point. Sabi ko sa inyo, 2:00 tayo eh. Then, okay lang. Wala naman kayong gagawin, umuulan eh. Di ba? Okay. Now, the gospel imperatives, ibig sabihin lang, anong inuutos sa atin? Anong inuutos sa atin ng salita ng Panginoon? Anong inuutos sa atin ng Panginoon? Now, first subpoint, the mindset shift. Ibig sabihin, the mindset shift. Reckoning the truth. Nandiyan agad tayo? Anyways, okay lang. Now, sige, okay. So, okay lang. Yan. Ano ibig sabihin ng reckon? So, in Greek word, ito yung logizomai. Tama po ba? Logizomai. And this, ibig sabihin lang nun, translated as count or consider. Consider, ibilang, or ituring. Okay? Hindi ibig sabihin, it doesn't mean pretend. Hindi sinasabing mag-pretend ka. Ano yung pretend sa Tagalog? Magkunwari or magpanggap. Hindi sinasabing magpanggap ka. Hindi sinasabing magpanggap ka na kasi 'di ba, ang sabi ituring ninyo yung mga sarili na patay. Hindi sinabing magpanggap ka, kundi ibilang mo, ituring mo na patay ka. Ibig sabihin, there is that sense of yung factual, may katotohanan talagang namatay ka talaga, no? Patay ka na sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na kasi pag nagpapanggap ka lang, ibig sabihin hindi totoo. For example, magpapanggap kang it's like role playing, 'di ba? Magpanggap kang mayaman. 'Di ba? Ibig sabihin, in reality hindi ka talaga mayaman. Nagpapanggap ka. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng recon. Hindi yun ang ibig sabihin ng recon. Ang sinabi ng recon dito, ituring mo, ibilang mo, na parang yun ka na talaga. Diba? Ano pa? Yung term na recon, mga kapatid, nung panahon mga kapatid, makinig kayo maigi. Yung term na recon, ibig sabihin nito, it meant to look at a ledger. Okay. Ano yung sa accounting? Accounting, may ledger, di ba? Para saan yung ledger? Parang dun mo nire-record yung kwenta mo, yung mga pasok ng pera, yung mga labas ng pera, ledger ang tawag doon. Okay? It meant to look at a ledger, tapos see the math or yung computation, and treat the final calculation as an absolute, undeniable reality. Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin yung final answer, yung final na computation, yun na yun, absolute na yun, walang mali. Yun yung recon. Naintindihan po ba? Ibig sabihin, absolute. Naintindihan po ba natin? Undeniable. Amen. That's why yun yung pagkakagamit sa Bible nung recon or consider. Sa Greek, logizomai. Alright? Ibig sabihin, undeniable. Ibig sabihin, hindi natin may de-deny na tayo nga ay namatay. Patay na sa kasalanan. Amen? Amen? So, basahin natin Romans chapter 6 verse 11. Ito na nga yun. Dahil na kay Kristo Jesus na kayo, logizomai, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Okay? Undeniable. Na hindi may de-deny, hindi may tatanggi na tayo nga ay namatay sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Naintindihan po ba natin? So, kung ganoon, ibig sabihin, faith means alignment. Ano ibig sabihin? Ano yung sasabi ko? Ba't napunta tayo sa faith? Faith means alignment. Ibig sabihin na nun,
we are acting, umaakto tayo, kumikilos tayo based on what God says is true about your identity. Ano ba identity mo? Ikaw, ang identity natin, tayo, pinalaya na tayo sa kasalanan. Umaakto na tayo ngayon na mga pinalaya sa kasalanan at nabubuhay na ngayon kay Kristo. Yun na yun. Naintindihan na natin. So again, anong pinapagawa sa atin? Diba? Gospel imperative, anong pinapagawa sa atin? Recon, ituring, na tayo patay sa kasalanan at nabubuhay na kay Kristo. Next verse, Colossians 3:1-2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong bakamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo itoon. Yun yung sinasabi kong alignment. Kaya nga faith means alignment. Doon ninyo itoon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Naintindihan natin. Oh. Okay, now. So, recon, ituring, consider. Okay, next subpoint, the action step. Surrendering the members of the body. Ito, yung bahagi ng ating katawan. Romans chapter 6 verse 12-13. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan. Parang paulit-ulit naman yung verses natin, no? Ibig sabihin, dinidiinan lang talaga natin. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan, may kamatayan, para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Diba? Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialin ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Do not let sin reign. Rain na R-E-I-G-N, hindi rain na ulan. Ha? Ibig sabihin, huwag nating hayaan ng kasalanan maghari sa ating mortal na katawan, the mortal body. Do not offer parts of your body to sin as instruments of unrighteousness, but offer them to God as instrument of righteousness. Okay. Example. For example, mga mata natin. Diba? Ang mata natin, saan lagi nakatingin? Sa cellphone. Huwag na nating i-deny. Huwag na nating i-deny, no? Lagi nakatingin sa cellphone. Nanonood or nagbabasa. Alam nyo, very, very rampant ang pornography sa online, sa internet. Even as innocent as Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, dating Twitter, even as innocent as those applications, napapasukan ng mga ganon. Di ba? That's why, yung mata natin, mga kapatid, sabi daw, again, wag nating gamitin as instrument of unrighteousness. Di ba? Giving your gaze to pure things. Ibig sabihin, ituon mo sa mga bagay na pure, malinis, rather than lust. Kaya pakaingat tayo. Lahat tayo, kasama ako. Pakaingat tayo, mga kapatid. Pakaingat tayo. Ano pa naman, tawag dito? Meron tinatawag na yung algorithm. Alam niyo ibig sabihin nun? Ano yung algorithm? O lahat naman siguro tayo nagpa-Facebook, di ba? The moment na mag-search ka, katulad ko, search ako kunwari ng sasakyan. Biglang yung mga reels ko, yung mga ads, ay tungkol sa sasakyan. Kapag medyo nasimulan mo ng yung tipong medyo may kabastusan, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Dahil yun yung system nung yun yung sistema nung
nakikita yung na-establish yung algorithm na kapag yun ay mga susunod na makikita mo. That's why kaiingat tayo mga kapatid. Kaiingat tayo. Ang dali pa namang malaglag sa kasalanan yan. Yung lust. Lust of the eyes, lust of the flesh. Diba? Ano pa? The tongue, ang dila natin. Offering your speech to build up rather than tear down. Ibig sabihin, di ba nga, anong tawag dito? Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Di ba? Ibig sabihin yung pananalita daw natin ay magkaroon ng grace, ng, ano ba yan sa Tagalog? Hindi. Hindi, ibig sabihin, di ba sabi, let your speech be always with grace. Yung maayos ka manalita. Tapos, seasoned with salt because salt preserves. In other words, na kapag nagsalita ka sa kapatid mo, sa mga tao, ibig sabihin nakakapag-preserve ka ng relationship. Hindi yung nagkakat ka ng relationship dahil matalim kang manalita. Matalim ang dila, pwedeng putol ng papel. Naintindihan po ba natin? Matalim ba tayo manalita? Alam mo, pag ganun pa naman, parang, pag may ganung tao, parang ayoko nang kausapin, medyo, may laman, may mga laman manalita. Hindi ka nakakapag-preserve ng relasyon kapag matalim kang manalita. Lagi kang, may pabaon yung pananalita mo. Alam niyo po ba yun? That's why, maging gentle tayo sa pananalita natin. Kaya nga, be quick to hear, slow to speak. Sabi sa Bible. Quick to hear, slow to speak. Ibig sabihin na nun, mag-isip ka muna bago ka manalita. Isipin mo kung yung sasabihin mo ay makakasakit ba? Hindi lang tama. Kasi may mga tama pero masakit eh. So isipin mo yung sasabihin mo, kung makakasakit ka ba? Oo, the truth, Deacon, the truth hurts. Tama. Pero may tamang pamamaraan ng pag-deliver. Naintindihan po ba natin? Let us seek wisdom from God kung paano natin sasabihin yung tama nang hindi nakakasakit. Naintindihan po ba natin? Siguro mas masarap pakinggan yung ganun. Kaysa yung, hindi, ito tama eh. Dapat makinig siya. Walang taong tatagal sa iyo. Okay? Ano pa? Mga katawan natin, yung mga kamay natin, yung mga paa natin. Di ba? Hindi ko na isa-isahin. Di ba? Sabi, gamitin natin as instruments of righteousness. Instrumento ng katuwiran. Okay? Now, basa tayo. Romans 12:1. Alam na alam din natin to. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinahawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Offer yourselves as a living sacrifice. Amen? Amen. Next verse, 1 Corinthians 6:19-20. Hindi ba't ang katawan ninyo? Ito na naman, katawan ulit ha. Katawan, physical body. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo. Kanino daw yung katawan natin? Sa Diyos. Sa Diyos. Kung sa Diyos ang katawan natin, hindi mo gagamitin yan sa kasalanan. Naintindihan ba natin? Kung ang katawan natin ay sa Diyos, hindi mo gagamitin ang katawan mo sa kasalanan. Gagamitin mo siya, ang katawan mo, para sa kaluguran ng Diyos. Okay? Ang katawan ninyo hindi sa inyo kundi sa Diyos dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. We were bought with a price.
Yang katawang yan, binili ng Panginoon yan. Anong pinambili ng Panginoon dyan? Yung buhay niya, yung dugo niya. Amen? Tapos gagamitin lang natin sa kasalanan. Di ba? Tama ba yun? No, amen. Right? Kaya gamitin nyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen? Amen. Wala na nag-amen. Okay. Now, we come now to our last main point. Last main point. The triumph. Kanina nung first main point natin is the tension of grace. Dahil may conflict. We are trying to resolve the conflict kanina. Ngayon naman is the triumph of grace. Ang pagtatagumpay. Amen? Yung triumph is pagtatagumpay. Now, first subpoint, the ultimate comfort. Okay? Now, basa tayo sa Romans chapter 6 verse 14b. Sabi dito, dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim, ulitin ko lang. Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Amen? We are under grace. Amen? Alam nyo, yung kautusan, the law demands perfection. Amen? Kaya nga ibinigay yung 10 utos eh. It demands perfection. Ibig sabihin, ito yung sinasabi na 10 utos. Masunod mo man ang siyam, hindi mo masunod ang isa, is parang hindi mo nasunod ang lahat. Yun yung perfection na sinasabi. The law demands perfection. However, it leaves you stranded to achieve perfection on your own. Ibig sabihin, yung batas, it demands perfection pero hindi ka tutulungan. Hindi ka tutulungan ng kautusan para maging isa kang ganap, perfect sa mata ng Panginoon. However, grace demands perfection then, but it fulfills it for you in Christ. Amen? Amen? Parang nag-amen lang kayo out of parang lang sumagot ng amen, no? Gusto ko nag-amen kayo dahil nagre-rema sa inyo. Mga kapatid. Otherwise, kung hindi man nagre-rema, okay mag-amen kasi, di ba? Gusto ko nag-amen kayo dahil, alam yun, merong merong illumination na nangyayari sa atin. Nabubuhay sa atin. Amen? So, again, the law demands perfection but it leaves you stranded to achieve perfection on your own. By works. Kaso, hindi nga eh. Hindi nga natin ma-achieve yung perfection by works eh. Kasi, maaring perfect ka man ngayon today, bukas hindi na. Naintindihan natin? Kaya nga yun ang kabaliktaran eh. Grace demands perfection, fulfills it for you in Christ, and then etong sarap dito, sends the Holy Spirit into you to empower your obedience. Alam nyo, grabe yung Panginoon, ano? Siya pa rin talaga. Siya pa rin talaga. Tayo nang nagkasala, tayo na yung binigyan ng biyaya ng grace para ma-achieve yung perfection, hindi sa ating lakas. Yung perfection na abot ni Jesus Christ. Sabi nga laging sinasabi ng pastor natin, nakikiangkas lang tayo. Nakikiangkas lang tayo. So na-achieve yung perfection through grace in Christ. Tapos pinapadalan pa tayo ng Holy Spirit. Di ba? Para ibig sabihin, mas lalo tayong mag-obey sa mga utos niya. Saan ka nakakita ng, di ba? Sa Panginoon lang, kay Jesus Christ lang. Amen? Amen? Kaya walang kahirap-hirap.
Hindi ko walang kahirap-hirap. Mahirap nga eh. Sa sariling lakas, mahirap talaga. If you rely in your own effort and strength, mahirap talaga. That's why, under grace. Kaya nga biyaya eh. Otherwise, pairali mo yung sarili mong lakas, hindi na grace yun. Naintindihan ba natin? Works na yun. Works na yun. Trying to achieve perfection through works, walang tatagal. So our victory over sin is entirely dependent on our environment. Di ba? Our victory over sin is entirely dependent on our environment. First, the environment of the law. Amen? Kaya nga ano sabi sa Romans 8:3-4, ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Naintindihan ba natin? Kautusan hindi makakapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Mahina ang ating mahina ang ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Ginawa ito ng Diyos para ang ipatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. At hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. You know, when Jesus Christ, nung bumaba siya dito, hindi naman niya inalis ang law. Akala natin inalis niya. No? Hindi. Sinunod niya ang law. Walang labis, walang kulang. Ibig sabihin, por letra, sinunod niya ang kautusan. At anong sabi niya? Bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Sabi niya, di ba? Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa mo. Amen? Kumbaga, sinamarize lang niya yung Ten Commandments into loving God and loving one another. Amen? Sinunod niya ang utos. That's why inalis niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Nakikinig pa ba tayo? Yung kautusan, mga kapatid, listen, malapit na ako matapos. Yung kautusan, it acts like a giant, rigid thermometer. Alam mo yung thermometer? Di ba, pagka may sakit ka, kukuha ka ng thermometer, i-measure mo yung temperature mo. Right? So it accurately tells you that you have a fever, which in this case, yung kasalanan. No? Di ba? Pag mataas ang temperature mo, pag mas mataas sa 36.7, ano bang normal? 37.6 o 37.6? Right? Pag tumaas pa doon, pag nag-38 ka na, may lagnat ka. Di ba? So, yung kautusan, parang thermometer. It tells you na, oy, may lagnat ka. But it has absolutely no power to heal the sickness. It only tells you, oy, may sakit ka. Ang kautusan, oy, nagkasala ka. Naintindihan nyo na? Kaya, alam nyo, dati may narinig ako na parang grupo ng mga Kristiyano na babalik daw sila sa pagsunod sa Ten Commandments. Kasi daw ang Israel daw ay ganon sumusunod sa Ten Commandments kaya sila blessed. Tama ba yun? Tama ba yun? Di ba? Sabi nila, ulitin ko ha, mayroong mga grupo ng mga Kristiyano na babalik daw sila sa pagsunod sa Ten Commandments. Dahil naisip nila na yung Israel, ang bansang Israel, ay pinagpapala dahil sa pagsunod sa Ten Commandments. Very wrong. Number one, what is your purpose for
Anong purpose? For what purpose? Para mapagpala? And number 2, pinagtagumpayan na nga eh. Kumbaga pinagtagumpayan na ng Jesus Christ yung kautusan eh. Sinunod niya na yan eh. Di ba? Bakit ka pa babalik? Di ba? That's why, ito nga sinasabi nga dito, parang thermometer ng kautusan. It tells you na nakasala ka, pero walang kapangyarihan para baguhin ka. Tama? Now, if you fight sin in the environment of the law, you are relying entirely on your own willpower. So, sariling lakas. Kapag sinubukan mo na labanan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, you are relying, nagtitiwala ka sa sarili mong effort at lakas. And kumbaga, it breeds either pride, kumbaga, nagiging mayabang ka. Galing ako eh. Galing ako, napagtagumpayan ko yung kasalanan na yan dahil nasunod ko ang utos. O di mayabang ka, purihin ka. Di ba? Di wow. Di ba? So it breeds either pride or despair. Ano yung despair? Kawalan ng pag-asa, pagkalumo. Parang pagkalungkot. Pero in this case, despair, pagkawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, kasi parang si isipin, bakit kawalan ng pag-asa? Kasi hindi mo mapagtagumpayan ng kasalanan, so parang hopeless ka na. Di ba? Right? Nandiyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Okay, now, so that is the environment of the law. Now, the environment of grace. In the environment of grace, your legal standing before God is permanently secure. Secured ka sa Panginoon, yung legal standing mo. Amen? Na ibig sabihin, ano yung legal standing mo? Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Amen? At secured ka. Amen? Ano sabi ko nga kanina, di ba? Iniingatan yung bago mong buhay. Nakatago sa Diyos yung panibagong buhay mo, iniingatan ka. Amen? You are fully accepted, fully loved, fully forgiven because of Jesus. And the threat of condemnation is gone. Wala nang condemnation. Kaya nga, ano sabi sa Bible? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Parang walang dating sa inyo. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Dahil wala nang threat, your heart now is liberated from fear. Wala nang takot sa puso mo na, nagkasala ako, baka magkasala ako, ganun. Wala nang takot sa puso mo. Pinalaya na dahil wala nang threat eh. Wala nang threat. And more importantly, the environment of grace actively supplies what it demands. It doesn't just give you a command, it gives you the Holy Spirit to change your desires from the inside out. Amen? Deacon English yun. Ano ibig sabihin nun? It doesn't just give you a command. Kumbaga, hindi ka lang inutusan, kundi, ibig sabihin, yung grace, yung environment of grace, ibig sabihin, pinapadala yung Holy Spirit sa atin. At binabago yung mga desires natin. Binabago yung mga desires natin. Kung dati ang desire natin, ang desire ng laman is to commit sin. Ngayon, ang desire na niya, dahil nasa atin ang Holy Spirit, ay sundin na ang mga utos ng Panginoon. Amen? Basa tayo from Titus or Tito, chapter 2, 11 to 12. Sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Okay? Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya
Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at maka-Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay, sabi nga nasa atin ng grace, nasa atin ng Holy Spirit, hindi na tayo mamumuhay na parang mga walang Diyos. Intindihan ba natin yon? Kung dati, ibig sabihin wala tayong pigil manalita ng masama, sasabihin ko, gusto kong sabihin, kese hodang masaktan ka, kese hodang mag-away tayo, sasabihin ko gusto kong sabihin dahil tama ako. Dati ganun tayo. Pero ngayon, nasa atin ang Holy Spirit, hindi na tayo ganun. Binago na tayo. Binago na tayo. Hindi na tayo makikipagsabayan ng talakan. Diba? Kumbaga, kung dati nagkagalit tayo, ngayon, nasa atin ng grace, nagpapatawad na tayo. Amen? Dati, kapag kinat tayo sa daanan, makikipag-road rage tayo. Pero nasa atin ang grace ng Panginoon, pagbibigyan mo na. Amen? Kumbaga, bago na tayo. Bago na tayo. Bago na ikaw, bago na ako, bago na tayong lahat. At when sin ay tinutulak ka, kung ang kasalanan, pag ang kasalanan ay tinutulak ka na gumawa ng masama, kapag ang kasalanan ay tinutulak ka para magkasala, kaya mo nang tumanggi. No. Ako yung isang bagong nilalang. Kaya alam niyo, maganda yung confession na yun yung 2 Corinthians 5:17. Ako'y nakipag-isa na kay Kristo. Isa na akong bagong nilalang. Wala na ang dating ako. Kung ano man ako ngayon, bago na to. Amen? Amen? Bago na to. Bago na to. Turo natin ang mga sarili natin. Bago na ito. That's why, balik ulit tayo sa una. And here's our big idea. So, the big idea here is that grace doesn't give us the freedom to sin. Ang grace po ay hindi lisensya para ikaw ay gumawa ng kasalanan. Naintindihan natin? Malinaw tayo dun, ha? Baka kasi isipin natin, nandiyan naman ang biyaya ng Panginoon, patatawarin akong palagi. Hindi. Grace is not a license. It doesn't give us the freedom to sin. It gives us freedom from, makaiba yung to saka from. It doesn't give us freedom to sin, but it gives us freedom from sin through our union with Jesus Christ. Amen? Amen? Sige po. Tayo po ay manalangin. Tayo yumuko. Let us close our eyes and bow our heads and let us pray. Ama sa langit, makapangyarihang Diyos, kami ay lubos na namamangha, Lord, sa hiwaga at kadakilaan ng iyong biyaya. Inaamin namin na madalas ay mabagal ang aming mga puso sa paniniwala kung gaano kalalim ang pagbabagong naganap sa amin, Panginoon. Kadalasan nakikinig kami sa mga utos ng aming dating Panginoon. Bumabalik kami sa mga lumang gawi, sa pag-aalala, sa galit, sa pagmamataas, at pagnanasa. Kumikilos kami na parang mga alipin, gayong itinuring mo na kaming iyong mga minamahal na anak. Nagpapasalamat kami, Ama, sa araw na ito para sa natapos na gawa, the finished work of Jesus Christ sa cross, Lord. Salamat dahil ang aming dating pagkatao ay tuluyan ng naipako sa krus. At ang kapangyarihan nito sa amin ay nawasak na magpakailanman. Salamat dahil lumabas si Jesus mula sa libingan. Lumabas din kami kasama niya tungo sa isang bagong realidad.
Banal na Espiritu, hinihiling namin na baguhin mo ang aming mga kaisipan. Tulungan mo kaming ituring ang aming sarili na patay na sa kasalanan araw-araw. Kapag itinatawag kami ng tukso, bigyan mo kami ng espiritual na linaw ng pag-iisip upang maunawaang wala itong legal na karapatan sa aming pagsunod. Kunin mo ang aming mga mata, kamay, isipan at dila at gamitin ang mga ito bilang mga kasangkapan ng katuwiran para sa iyong kaharian. Panginoon, paalalahanan mo kami sa bawat oras na hindi kami nasa ilalim ng kautusan upang paghirapan ng iyong pag-ibig, kundi kami ay matatag na nakaugad sa biyaya at namamalagi sa pag-ibig na hindi kami bibitawan. Nawa ang aming pamumuhay sa linggong ito at sa mga susunod pang araw at mga taon maging maliwanag na patotoo ng iyong nakapagbabagong habag. Dalangin namin itong lahat sa makapangyarihang at nagpapalayang pangalan ni Hesukristo, ang aming tagapagligtas. Kami ay nananalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.